Base sa lumabas na investigasyon mula sa Los Angeles, tila 6 na tao ang involved sa pagpanaw ni Paulo Tontoco. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Dean Chase na may caption na "Let's stir some chaos up in this joint." Crime scene observations. Upon initial examination, the scene was contained to the living area, had evidence of ongoing party activity, notably on the coffee table were observed. One clear plastic bag containing a white powdery substance, preliminary field testing pending. 3 used syringes containing residue suspected to be narcotics. Several open and unopened bottles of alcohol. A mirror with powder residue and rolled dollar bills. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. Investigation status. The case remains open as a death investigation pending toxicology and autopsy results from the Los Angeles County Coroner's Office. At this time, the following individuals have been listed as persons of interest and are subject to ongoing questioning. Na kung ating makikita, 6 na pangalan ang nakatakip. Travel restrictions have been requested through the California Office of the Attorney General for the above individuals as precautionary measures until further clarification can be made regarding the events leading to Mr. Tontoco's death. Bumulaga sa atin, araw ng 16 ng Fort Sona. Nag-deny kung ano-anong istorya ang inilabas sa Amerika pag ginawa. Dala kaya ang supply o binili nila sa Los Angeles? Bakit tanging bilyonaryo lamang ngayon ang nagsasalita at nakascoop sa lahat ng mainstream media? Sabi pa ng mga tagapagtanggol sa gumagamit ng cocaine, ang mga citizen journals daw ay fake news purveyors. Kahit na ang mga lumabas ay mula sa isang film na ngayon ay palipat-lipat na ng estado dahil may gustong magpatahimik sa kanya. Bumulaga ng hating gabi sa Pilipinas ang tindi ng ugong kagabi pa at ngayong umaga ng Linggo. Magsasalita na ba ang totoo? Di na ba tatratuhing 80-80 o bobo ang mga Pilipino? Magkakaroon na ba ng accountability ang leader na naanunsyong papunta sa US para sa trade talks sa susunod na linggo? Lumiliit na ang bilog. Lumalabas na ang katotohanan. Di si Duterte ang sisisihin nyo dito. Wala siyang kinalaman. Kayo mismo ang dapat sisihin na bahagi kayo ng administrasyon. Ang kuda ng kuda na press briefer ay sisirik ko na naman. Marahil dahil sa garapata, sino kaya ang sisisihin? Nakakahiya na. Kaya't wala na nga daw makakapigil pa sa itinatagong baho ng pamilyang Marcos. Dahil nagsimula ng umalingasaw ang usok papunta sa apoy. Kaya't ang kanilang pantakip ay ang mga Duterte. Narito ang full video, panoorin natin. Pilit na sinisira sa taong bayan ang mga Duterte. Pilit nilang ipinipinta na masama ang mga Duterte. Pilit nila at iginigiit nila na ang mga Duterte ay mga mamamatay tao, mga korap, mga walang hiya, mga palamura at galit sa Diyos. Alam nyo, sa aking pananatili dito sa mundo, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makakita ng isang tao na naging leader ng ating bansa na ang sinseridad sa pagsilbi sa taong bayan ay walang katumbas. Si Rodrigo Roa Duterte, ang naging Pangulo ng Pilipinas, na iba ang kanyang pananaw para maiayos ang bayan natin. Hindi siya sumunod sa idinidikta ng mga politiko.
hindi siya sumunod sa tradisyonal na pamamaraan ng pagiging leader. Kung siya man ay nandoon ngayon sa dahig, nakakulong, yun ay dahil sa kanyang pagnanais na maiayos ang bansa natin. Sa mga taong nagsasabi na wala nang naniniwala sa mga Duterte, kukonti na lang kami. Di konti na lang kami. Ano yung kinatatakot nyo kung kukonti na lang kami? Bakit kailangan nyong ipamukha na kukonti na lang kami? Bakit kailangan nyong paulit-ulit na sabihin na wala nang naniniwala sa mga Duterte? Kung wala nang naniniwala sa mga Duterte, hindi dapat hindi na kayo nagsasalita. Pero andyan kayo, salita ng salita, sabi ng sabi na wala na kami. Pero andito kami. Hindi man kami marami, pero nandito kami. Hindi man kami maingay, kasing ingay ninyo, pero nandito kami. Hindi man kami makapaglunsad ng people power, pero nandito kami. Hindi man kami makapunta sa mga kalsada para magbigay at magpahayag ng aming mga nais ipahayag, pero nandito kami. Nasa mga gilid-gilid lang kami dahil kukonti na lang kami. Pero wag ka. Pagdating ng araw at bumaliktad ang sitwasyon, sisiguraduhin namin na lahat ng naglapastangan, nagwalang hiya at nagnakaw sa pera ng taong bayan ay dapat makulong habang buhay at magkaroon ng hustisya ang ginagawang katarantaduhan na ito ng administrasyon na ito para matabunan ang kanilang kawalang hiyaan sa bayan. Hindi naman ako naniniwala na itong mga ginagawa na ito ay dahil may kasalanan ng mga Duterte. Ginagawa ito dahil maraming kasalanan ng administrasyon na Marcos. At para matabunan ito, pinagmumukha nilang masama ang mga Duterte. Yun at yun lang ang nakikita kong nagiging rason sa mga pangyayaring ito. Maraming usapin ang nakakalimutan pag ito na ang pinag-uusapan. Dahil ang mga Pilipino ay nakatutok para idepensa ang honor at integridad ng mga Duterte. Samantalang yung pagnanakaw, kawalang hiyaan at yung pananakot sa mga Pilipino na nagsasalita laban sa administrasyon na to ay nananatili at pinagtutulong-tulungan pa. Pero hindi kayo magtatagumpay. Kailanman ang kasamaan ay hindi pa nagtagumpay. Hanggat nandito kami, maliit man ang boses namin, konti man kami, lalaban kami para sa bayan at para kay Sara Duterte. Mabuhay ang Pilipinas. Isa nga ba sa magiging dahilan ng Marcos administration ay ang naging issue ni Liza Marcos? Kaya nga ba makikipagkita itong si BBM kay Donald Trump? Ano-ano kaya sa palagay ninyo ang kanilang mga pag-uusapan? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.